Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 17, araw ng Friday. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 12, verse 1 hanggang 7. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago, di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa una po nating nabasa dito sa ating mabuting balita ay binalaan ng ating Panginoong Jesus ang mga alagad na sa lebadura ng Pariseo. Ang ibig sabihin ay yung mga maling gawa na nagpapakalat at nagpapalaki ng marami pang mga parang sa English pa ay nagiging bad influence sa mga tao. Katulad ng lebadura na nagpapaalsa ng tinapay, ganun din naman ang mga maling gawa ng mga Pariseo ay nagpapaalsa ng mga tao na magkaroon din ng maging katulad nila na mali ang ginagawa. At ganun din naman tayo, siguro magandang pagnilayan din natin na kung minsan ba tayo ay nagiging bad influence sa ibang tao. Sabi nga rito, walang malilihim sa diliman tayo o nasa silid. Ito ay malalaman ng ibang tao. Lalong-lalo na sa mga huling araw o sa muling paghuhukom at muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat ng ating ginawa, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating mga nakaraan na ginawa ay lahat ng ito ay mabubunyag. At ganun din mas lalong magiging wala ng lihim pa sa lahat ng tao. Lahat ng mga ginawa natin ng patago ay malalaman ng lahat. Kaya ngayon nga,
sa mga sa panahon natin ngayon habang tayo nabubuhay dito. Minsan hindi pa natin ito mararamdaman. At kapag naramdaman natin yung mga maling nagawa natin, talagang makakaramdam tayo ng panginginig ng katawan dahil yung ating kasalanan ay nagiging ah, hayag kumbaga sa atin, nagiging aware na tayo at nalalaman natin na ang ating ginagawa ay mali. Pero kung hindi pa malinaw sa atin yan at hindi pa natin nararamdaman, siguro magsimula tayong siyasatin ang ating sarili, maging aware tayo sa ating ginagawa o yung mga ginawa natin. At yung pangalawa naman ay ang mga dapat katakutan. Sinasabi ng Panginoon na huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng inyong katawan, physical na katawan. Matakot kayo doon na pagkatapos kayong patayin ay mayroon pang kapangyarihan na magbulid sa inyo sa impyerno. Ang katakutan natin ang Diyos. Actually, ang pagkatakot sa Diyos ay mayroon tayong tinatawag na holy fear. Ito yung takot na may kasamang paggalang. Natatakot tayong gawin yung isang bagay hindi dahil sa takot na mapunta sa impyerno, pero ito ay isang banal na takot or holy fear sa ating Diyos na ayaw nating gawin yun dahil meron tayong respeto sa Diyos, sa ating Panginoon. Kaya parang bago pa man natin gawin yun ay nagkakaroon na tayo ng takot dahil dun sa respeto natin sa Diyos. At ang totoong magbubulid sa atin sa impyerno ay hindi ang ating Panginoon. Ang binigyan tayo ng free will o sariling pagpipili ng mga bagay-bagay kung anong dapat gawin at nire-respect ng ating Panginoon yun. At kung tayo man ay mapunta doon sa impyerno, hindi dahil binulid tayo ng Panginoon doon, kundi sarili din nating choice or yung free will natin. Pinili natin na malulong sa isang bagay na hindi makabubuti sa atin kaya tayo napunta doon. Pero yung isa namang sinabi ng Panginoon ay yung huwag kayong matakot dahil kung mahalaga ang kahit yung yung ibong maya sa Panginoon, mas lalo na tayong mas mahalaga sa Panginoon. Kaya nga, ito yung sinasabi natin na yung pananampalataya natin o yung nandun yung nasa isip natin na wala tayong ibang inaasahan kundi ang Diyos lamang. At dahil dito, dahil sa ganitong pag-iisip, tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan ng isip dahil alam natin na ang Panginoon ay nandyan. Lahat ng ating mga pinagdadaanan, madali man o mahirap, kung ano man yung mga problema natin, ito ay alam ng Panginoon na pinagdadaanan natin. At kahit pinagdadaanan natin ito,
alam natin na hinahayaan din ng Panginoon yan at mapalad tayo kung in spite of these troubles, or in spite of these difficulties or sufferings, napagtagumpayan na pa rin natin iyon at hindi tayo umaalis sa Panginoon, nandun pa rin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Napakapalad tayo dahil pinagkalooban tayo ng ganong courage ng ating Panginoon. Kaya yan po ang ating reflection sa araw na ito. Unang-una, huwag tayong maging mapagpaimbabaw, na huwag tayong maging bad influence. Katakutan po natin ang anumang mga gawain na magbubunsod o magbubulid sa atin sa impyerno, at panatilihin natin yung pagtitiwala sa ating Diyos sa ating buhay. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita po tayo bukas. God bless po. Amen.